Parang hindi naman prayer rally yung naganap. See, tama na naman ako sa sinabi ko. Hindi naman prayer rally yung naganap eh. Summer Weng Fernandez Kibuyen, salamat sa iyong stars. God bless po. Hindi ano yon, hindi prayer rally yon. Hindi rin protesta yon, guys. Kampanya. Kampanya yung naganap, guys. hindi ano yon. Hindi siya prayer rally. Hindi siya protesta. Kampanya. Maagang kampanya. Nakakatawa, promise. Nakakatawa. O, nakita nyo na yung future senatorial slate. Nakita nyo na. Sino yung mga nandun? Glenn Chong, Vic Rodriguez, Harry Roque, si Willie Revillame. May 4 na kayo. Future senatorial slate yan ng PDP laban. Si Digong pa pala. So, 5. 5. Hindi ko lang alam kung tatakbo si Baste or si Pulong. Hindi ko alam. Pero mukhang yung 5 yun, mukhang yun na yung slate ng PDP laban. But anyway, so yun nga, ginawa nila, nagkaroon sila ng Filipinos are not for sale. Yun. Ito yung announcement nung nakaraan. Yan. Filipinos are not for sale rally. Prayer rally. Prayer. Take note. Prayer. kahit hindi naman talaga siya prayer. Kahit walang praying na naganap. Ay, no. Hindi ko alam kung nagkaroon. Meron bang kasi hindi ko naumpisahan. Let's give it the benefit of the doubt. Baka naman merong mga religious people na nandoon para manalangin. Meron ba? Meron. Kasi hindi ko napanood ng umpisa. Halfway na eh. Nung naupuan ko siya, nagsasalita na si Vic Rodriguez, si Harry Roque, tapos nag-Willie. Ang tagal-tagal nung kay Willie, tapos nagdigong. Wala? Walang religious person? Wala? Meron sa umpisa, Muslim. Islam. O so merong imam na nandoon. Oo. Okay, at least may isa. Kaso nga lang parang hindi yata represented lahat, no? Kasi ang alam ko nagpadala daw sila ng invitations, pero late. Sobrang late nagpadala ng invitations. 'Di ba sinabi ko sa inyo kahapon, binalita natin 'yan, na sobrang late sila nagpadala ng imbitasyon. So, hindi ko alam kung dahil ba doon kaya konti yung pumunta na religious representante ng mga relihiyon. We don't know. Very obvious din na wala doon si VP Sara. Okay? Wala doon si VP Sara. And it's very obvious. Hindi natin alam kung nasaan siya. Pero alam naman natin kanina, tulad ng binilita natin kanina, mukhang meron siyang mga sariling problema. May sarili siyang problema. Si Senator Amy, wala rin doon. Oo, wala siya doon. So, hindi natin alam kung nasaan siya. Game. Bago tayo magpatuloy sa ating topic, as usual, mag-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Ito pala. Ayan, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po ay magpadala sa Pilipinas nang wala pong remittance fees gamit ang Sendwave. I-download nyo lang ang Sendwave app, gawa kayo ng account nyo dyan, at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko, at iba't ibang mga pawn shop sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jared, ito itsura nun ha, yan. Ay makakakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit na pwede nyo rin ipadala sa inyong minamahal sa buhay. Kaya, gamitan na si Sendwave for all of your remittance needs. Pero meron doon may mga personalities na nandun. Papanoorin natin yung iba kasi yung karamihan kasi na nagsalita, puro Bisaya, hindi naman nakakaintindi ng Bisaya. So, sorry na lang sa akin, di ba? Ay, wait. Mukhang yung mga kabalbalan ni Senator Amy, hinahabol na siya. Bakit? Bumabagsak na siya sa survey. Dati,
number 1 siya. Ngayon, unti-unti siyang bumaba nitong 2023. Alam ko nasa gitna siya nung last survey mga 5 or 6, 7. Ngayon bumagsak siya lalo. 11 na siya. So Senator Amy, whatever your strategy is for 2025, obviously it is not working. Better yet, rethink your alliances. Tapos kiniklaim pa niya na siya daw yung dapat susunod sa yapak ng kanyang ama. Walang problema doon. Okay lang naman yun. Walang problema doon. Tuloy-tuloy yung legacy. Kaso, tinalikuran mo yung tatay mo Sumama ka sa bagong tatay mo, si Shidigong So, nagkaroon nga kanina ng Filipinos are not for sale prayer rally. Umpisahan natin kay Vic Rodriguez. Panoorin. May gila naman to, 5 minutes. Panoorin natin. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man, sa iyo'y ibibigay, tungkulin ko'y gagampanan, na lagi kang paglingkuran, ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong hirang. Singer na pala si Vic Rodriguez. parang ganito ako pag nalalasing Ganito ako kumanta pag nalalasing Ang dayong ko'y. Maayong gabi, Sugbo. Maayong gabi, Pilipinas. Maayong gabi sa kanatong tanan. Ang tinod nga oposisyon, laban sa Peking People's Initiative. Wala nang People's Initiative, di ba? Laban. Wala nang People's Initiative Ano pa bang pinaglalaban itong mga to? Wala na, tapos na yun. It's dead in the water. Wala na nga Tapos na. Hindi na tinanggap yung mga boto, yung mga pirma. Ano na nga sa COMELEC. Pinapabawi na sa COMELEC. So ano pa pinaglalaban nitong mga to? Ano pa pinaglalaban nyo? No, it's a serious question. Ano pa bang pinaglalaban nila kung wala ng People's Initiative? Natatakot ba sila na baka iulitin or gamitin ulit? Wala na. Nagsabi na ang Supreme Court, ang COMELEC, hindi nila tatanggapin yung mga pirma ng People's Initiative. So ano pa pinaglalaban? Nanalo na sila. In fact, mga kakotsero, sinabi pa nga ni PBBM, eto ha, ayan, sa mga umattend dito sa lahat hakbang ng maisan. Sinabi nila, nagagalit sila kay PBBM, kay President Bongbong Marcos. Nagagalit sila kay President Bongbong Marcos. Lahat ng batiko sinabi nila kay President Bongbong Marcos. Tapos sinalabanan nila yung People's Initiative. Parang huli yata sila sa balita. Kasi maski si PBBM, ayaw niya sa People's Initiative. So anong punto nyo? Ano ngayon ang pinaglalaban nyo? Pare-pareho lang pala kayo ni PBBM ng pinaglalaban. Tapos, kung makakapatikos kayo sa People's Initiative, parang si PBBM ang nag-umpisa. Bobo. Bobo mo. Huli sa balita. Walang internet. Asan ang internet? Wala kayong internet. Sa paglalapastangan
sa ating saligang batas. Oh, agree dyan si BBBM. Oo. Tinuod nga oposisyon laban sa walang humpay na panggagahasa, pagsasamantala at walang kararakang paglulustay sa pera ng kaawa-awang Pilipino at kaawa-awang Pilipinas. Speaking of paglulustay ng pera, ano nangyari sa 51 billion? Ay, si Pulong, oh. Nagpaliwanag na ba siya sa 51 billion? Speaking of paglulustay ng pera. Bakit? Bakit natin tinatanong kung nasaan yung 51 billion? Kasi binigyan sila yung distrito niya sa Davao 3 straight years. Cumulative naman yon, mga kotsero. Cumulative, 3 taon. A total of 51 billion worth of DPWH projects. Take note, flood control. Flood control projects yon. Bakit binaha ang Davao nito lang? Ano nangyari sa flood control? Wala. Nganga lang, nganga. Kaya pala tahimik lang sa tabi. Tuloy natin. Sa maiksing makabansang awiting aking sinambit. Marami ang nakikinig. Marami ang nagmamasid. Marami ang nanonood, sumusubaybay at nakikiramdam. Yung mga mahal nating kaibigan na nagtatrabaho sa pamahalaan, ang ating mga kasundaluhan, ang ating mga kapulisan, ang mga guro, ganun din ang mga mangingisda, ang magsasaka, ang ordinaryong taong katulad natin, at pati na ang nasa pribadong empleyo. Okay. Yun po yung dahilan, yung ating kinanta, yun ang dahilan kung bakit tayo ay patuloy na nagsasama-sama, nagkakaisa at merong kolektibong paninindigan upang labanan ang paglapastangan sa ating saligang batas, upang tigilan at pigilan ang Peking People's Initiative. Wala na At People's upang Initiative. pigilan ang walang humpay na paglulustay sa pera ng bansang Pilipinas. Hindi po matatapos at natatapos ngayong gabi ang patuloy na paghakbang ng mga maiisip sa patuloy na paggabay ng ating mahal na Tatay Digong, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tuloy-tuloy po ang hakbang ng maisog. Okay. Iikot po tayo at gigisingin ang mga natutulog na diwa ng ating mga kapwa Pilipino upang dalhin sa kanila ang labang ito at samahan tayong tutulan ang Peking People's Initiative na ang tanging layunin lamang ay mapanatili ang iilang tao, ang iilang pamilya sa kapangyarihan. Kaya po, hindi ko na pakakahabaan, tuloy-tuloy po ang hakbang ng maisog. Sama-sama po tayong iikot at sabay-sabay na iparirinig ang ating nagkakaisang tinig that we, the sovereign Filipino people, are not for sale. Maraming salamat at magandang gabi po sa inyong lahat. Sabi sa inyo, kampanya to eh. sabi sa inyo, kampanya to guys eh. Hindi prayer rally to, campaign to. Election to campaign. Aga mga kampanya, di ba? Wait, papakita ko sa inyo. Baka kasi may mga hindi naniniwala sa akin. Bongbong asked to put an end to People's Initiative.
Sana yun? Yung sinabi niyang divisive. Divisive daw yung People's Initiative. Kaya ayaw niya niyan. Marcos thinks Chacha via People's Initiative is too divisive. So ano pang pinaglalaban nila? The President agreed with us that the proposal was too divisive and asked the Senate to instead take the lead in reviewing the economic provisions of the Constitution. Economic provisions nga naman eh. Economic provision. Sinabi naman niya yan eh. Paulit-ulit ang sinabi ni Presidente yan. Ayaw din niya ng People's Initiative. Ang problema, dahil sa sobrang galit ng mga taong gigil na gigil sa kanya, hindi nila marinig yung sinasabi. Hindi nila marinig. Lang yan, sa ICC nga, ilang beses na paulit-ulit si PBBM eh. For the 100th time, the ICC has no jurisdiction on the Philippines. Tapos pag nagpipilitan pa rin ni Harry Roque, nakapasok na sila sa Pilipinas, etc. etc. O, diba? Ilalaglag na ni Bongbong Marcos si mahal naming Pangulong Duterte. Kailangan laging ganon, guys. Ha? Kapag ikaw ay DDS or DBS, kailangan pag sinabi mo yung pangalan ni Digong, kailangan mahal naming Pangulong Duterte. Kailangan laging ganon, ha? Hindi pwedeng wala yun. Kaya kailangan, itong mga tulad ni Vic Rodriguez, galit na galit sila. Galit na galit sila, pero hindi nila naririnig yung sinasabi ni Presidente. Maski si Presidente, ayaw niya ng People's Initiative. Kayo lang ang nagpupumilit niyan. Also, wala ng People's Initiative. Tapos na nga. Wala na. So ano pang pinagbuputok ng butsi nyo? O, ito pa. Ito mas matindi kay Roque actually. Mas matindi to, medyo mahaba. Medyo mahaba lang. 10 minutes. As usual. Alam niyo naman si Roque. Pero, mas matindi to. Medyo mas pointed to yung itong kay Harry Roque. I love Cebu! Bago ko magsimula, meron akong tanong sa inyo. Ano yun? Kayo ba'y binayaran para makapiling namin ngayong gabi? Look, may ganun. Kayo ba'y nagbebenta na inyong lagda dyan sa PI na yan? Galit na galit. Sabi ng mga ilan dyan sa Malacanang, laos na raw ang mga Duterte. Totoo ba yan? Sinabi ba nila yun? May nagsabi ba nun? From Malacanang? Kahit unofficial, kahit joke lang. May nagsabi bang ganun? Maski ako, di ko sinasabing laos na si PRRD. Kaya nyo nga ginagamit si PRRD kasi hindi pa siya laos eh. May impluwensya pa siya eh. Kaya nga ginagamit nyo eh. Sabi ng mga ilan dyan, kaya raw nila pabaksakin ang VP Sara Duterte. Totoo ba yan? At sabi ng iban dyan, Galit na galit yan. mananalo daw ang dahil kailangan daw natin ng tambalus. Dahil kailangan daw natin ng tambaluslos, kinakailangan biglos, kinakailangan baguhin ang saligang batas. Tama ba yan o hindi? Ngayong pong araw nito ay ika-25 araw ng Pebrero. Araw kung kailan ginuginita natin ang paghimaksikan ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino sa EDSA. Namuna rin po mga Cebuano sa labang ito nanindigan para sa demokrasya at para sa kalayaan. Huwag mo natin kakalimutan ang ating kasaysayan. Ang unang-unang gagawin na mga nais magpasasa sa posisyon para magpayaman, para manatili sa pwesto, para pagkakitaan ng gobyerno, ang unang-unang gagawin, lalapastanganin ang saligang batas. Tama o hindi? Leading Kaya question. nga po, nung nagkaroon ng Peking Initiative na ito, na PI talaga, hindi ko nasasabihin ko ng PI dahil ito ay prayer rally. Bahala na si PRRD mamaya. Happy kayo na kailangan nagmumura si Digong. Yun ba yung highlight
kapag nagsispeech si Digong, yung pagmumura niya. Is that what you're looking for? Sana yung substance. Yung halaga ng sinasabi niya, ang gusto hinahanap natin. Hindi lang yung mura. Kaya po nila sinimulan ang PI dahil nais nilang maulit muli ang madilim na kasaysayan. Oh? Isang gobyernong nagpapasay, nagpapayaman, isang gobyerno nagpapasasa sa kapangyarihan. Wow, kakalma ka, Harry Roque, kalma. Anong sabi niya? Kaya raw nila gustong baguhin yung constitution dahil gusto nilang ibalik ang isang madilim na nakaraan. Baka nakakalimutan mo, former spokes Harry Roque. Nitong nakaraan lang, gumawa ka ng video, pinagtatanggol mo si Senator Amy. Actually, binanggit din ni Digong yan later nung nagsispeech siya. Meron daw nagbago ng saligang batas at simula daw nun, hindi na nagkaroon ng eleksyon for 20 years. Medyo nakakaintindi ako ng konting Bisaya. Konti lang naman, gamay-gamay lang. Payag ba tayo? Cebu, maninindigan ba kayo? Ano kaya sinabi ni Governor Gwen Garcia dito, no? Kasi if I'm not mistaken, noong pumutok ang issue ng Love Philippines, yung mga Duterte Balahura supporters ang bumalahura sa anak ni Gwen Garcia. If I am not mistaken, ganun yung nangyari. So ngayon, humahanap kayo ng suporta sa mga Cebuano. Baka nakakalimutan nyo yung ginawa nyo kay Cristina Garcia Frasco. Baka lang nakakalimutan nyo yung ginawa ng Duterte Balahura vloggers kay Governor Gwen Garcia. Tapos meron pang isa God rest her soul, namatay na, nag-expose pa raw ng mga kalokohan ni Governor Gwen Garcia. Tapos ngayon, hihingi kayo ng suporta sa mga taga Cebu. Mga kaibigan, marami rin akong naririnig na kami daw na tumitindig dito sa entablado laban sa PI na yan. Sabik lang makabalik sa kapangyarihan. Hindi, mga dilawan yun. Pero mukhang kayo rin. Hindi po namin kasalanan na naluklok ng 32 milyong Pilipino bilang Vice Presidente ang Inday Sara Duterte. Wait lang. Hindi 32 million. It's 31.8 million. Lamang lang siya ng 300,000 kay PBBM. At take note, hindi lang DDS yung 31.8 million na yun. Kasi kung DDS lang yun, mukhang tanga yun. Mukhang tanga yun. yung 31 million, puro DDS. Ano kayo, sinuswerte? Hindi. Halo-halo yun. Mayroon pa nga Rosa dyan eh. Yung mga gustong maging VP si Sara, kahit ang presidente, si Robredo. May Rosa pa dyan. Imagine. May hatak din pala kayo sa mga kakamping. Wag ganun, mag-OA. Kasi yung 31.8 million na pinagyayabang nyo, nag-contribute din yan sa boto ni PBBM. Na ngayon, gusto nyong ibagsak. Hindi po namin kasalanan na nanatiling ang tiwala ng taong bayan sa mga Duterte. Hindi sa lahat. Pero isipin natin kung bakit para maintindihan ng tabaluslos kung paano na mahal ang pamilyang Duterte sa Pilipinas. Unang-una, wala pong kasinungalingan. Wala pong magarbong pangako. Ilan lang ang binitawang salita. Krimen, pagkain, trabaho. Wala na pong iba pang pangako. Ano? Roque,
Attorney Roque, ikaw mismo ang nagsabi na minsan, nung nakaupo pa si Digong, na minsan si Digong ay nagsasalita ng hyperbolic statement. Ibig sabihin, nag-e-exaggerate siya ng mga sinasabi niya. So ngayon, sasabihin mo, walang magarbong pinangako? Yung pagtanggal ng droga within 3 to 6 months. Hindi ba magarbong pangako yun? Yung pagtanggal ng korupsyon within 3 to 6 months. Hindi ba magarbong pangako yun? Yung pag-jet ski niya sa West Philippine Sea. Hindi ba magarbong pangako yun? Nagawa ba yun o hindi? Hindi. Nagawa ba yun? Hindi! Pero pinaka-importante, meron pong isang salita. Kapag sinabing, I hate drugs, I will not take drugs. Masasabi ba nila yan? I hate drugs but I use marijuana to make myself wake up. I hate drugs but fentanyl is cloud 9. Diyos ko, my goodness, Harry Roque. Ano nangyari sa'yo? Kayo ha? Huwag kayo magpupulburon! Masama yan! Pag kayo nagpulburon, pabale-baletong ang desisyon nyo para sa bayan. Anong nangyari? 1 taon pa lang ang nakakalipas. Ang sabi ng isa, hindi ko kinakailangan ng charter change para umunlad ang Pilipinas. Okay. 1 taon pa lang ang nakakalipas, ano na naman ang sinabi niya nung nakalipas na linggo lamang? Kailangan natin ng charter change. Pulburon o hindi? Anong sabi niya nung nakalipas? Ang China, ang pinaka-importante nating kaibigan. Ano ngayon ang sabi niya? Wait ang lang. China ay Hintayin niyo ako, wait lang. binubuli tayo. Pulburon o hindi? Hintayin niyo, wait lang, hintayin niyo ako. Si Vic Rodriguez ang pinagkakatiwalaan ko bilang Executive Secretary. 2 buwan pa lamang nawala na ang Vic Rodriguez. Pulburon o hindi? Magtataka ba sila? Oh, wait, ako naman. Ang sabi mo, Harry Roque, wag iboto si Duterte dahil mamamatay tao. Ngayon, Duterte ka. Pulburon o hindi? Ang tigas ng mukha na ito. Sorry, pasensya na, pero ang tigas ng mukha mo talaga, promise. Diyos ko. Sabi sa inyo, huwag kayong babatikos ng wala sa ayos, bumabalik sa inyo eh. Mukhang hyper ngayon si attorney, no? Kung bakit hinahanap-hanap ngayon ang Presidente Rodrigo Roa Duterte dahil siya merong isang salita. Mag-a-apply din kaya yung isang salita na yun sa kill them all? Patayin nyo silang. Papatayin ko kayo, mga drug addict, mga pusher. Papatayin ko kayong lahat. Kasama kaya sa isang salita yun? So mga minamahal kong Cebuano, sino ngayon ang pinakamahal na presidente ng Republika ng Pilipinas? Hindi ko kayo naririnig! Grabe echo chamber nila, no? At sino ngayon ang susunod na presidente Echo chamber nila. Prime Minister ng Pilipinas? Ang pagmamahal po ng tao hindi nakukuha sa gimmick. Ang pagmamahal ng tao hindi sa pagmumudmod ng bigas na galing din naman sa taong bayan, linagyan pa ng pangit ilang mga muka. Mas masarap po yung bigas na walang pangit ng mga muka dahil hindi namin kinakailangan ng imahe ng tambaluslos sa kakainin namin bigas. Ano kaya masasabi niya dun sa mga donation ni Pulong, no? Mga corn beef ni Pulong na nandoon yung pangalan niya, Office of the First District. Pulong-pulong pa nga nakasulat, di ba? Yung kulay orange. Pulong-pulong. Ang kailangan
namin yung pinangakong 20 pesos sa kada kilong bigas. At hindi ang pinamumudbod na bigas na may muka ng tambaluslos. Prayer rally yan. Sa'yo na yan. Lamunin mo yan. Pero prayer rally ito, ano ba kayo? Oh, see? Pati sila nakakalimot. Prayer rally ito. Sorry po ha. Pati sila nakakalimot. Prayer rally pala yan. Tayo po tayo lahat at tayo po ay magdasal. Biglang ganun. Panginoon, Tama na yan, wag na yan. Meron pa siyang isang sinabi, actually, si Harry Roque. Pero sa interview na yan ni pangalan nito, basta siya, I forget his name. Siyempre, SMN na yung magko-cover. Ito sinabi ni Harry Roque. Kasama natin ang spokes ng bayan, Attorney Harry Roque. Sir, napakaraming tao sumusuporta kay dating Pangulo Duterte, kay VP Sara, laban sa People's Initiative. Sir, ay nakakagalak nga po dahil alam niyo naman ang mga Cebuano sa ating kasaysayan, sila'y napatunayan nila ang kanilang kaganihan. Sila po ay tumutol sa diktadurya at ngayon po naninindigan laban dito sa primary initiative. Diktadura ka ngayon, nung kampanya, hindi ka naman ganyan. Di ba? Diktadura siya ngayon, tapos biglang hindi na nung panahon ng campaign, nung 2022, hindi naman siya ganyan. Paano nangyari dito kay Roque? Sir, hindi na po ang unity, pero marami ang nasasayangan dahil hindi nagtuloy yung unity, pinagtuloy BM at VP Sara. Your thoughts on that, sir? Well, ang mga pangyayang naman po, kinakailangan talaga manindigan para sa demokrasya, manindigan para sa kauntihan. Kung talagang ang mga pulsa ng kadiliman ay talaga magpipilit na pumasok sa gobyerno, hindi po yung dahilan para manatili ang unity. Kung talaga mananaig ang pulsa ng kadiliman, mabuti na po magkahiwalay na ang unity. Buti na nga. Buti na lang. Mabuti na yan. Marami po sa ating mga kababayan dito. Maghiwalay na lang. Talagang nagmamahal din natin Pangulong Duterte. Ano bang mensahe ng spokes ng bayan? Malinaw po na mahal pa rin ang taong bayan ang ating Presidente Duterte dahil sa kasaysayan po ng Pilipinas, nakita nila na hindi kinakailangan ng limit para magkaroon ng matagumpay na pamumuno. Ang kinakailangan ng matapata, katapangan at aksyon kagad. Hindi kailangan ng gimmick. Anong ginagawa mo dyan? Anong ginagawa nyo dyan? Ng lakad ng hakbang pala. Lakad ba o hakbang? Hakbang ng maisan. Pero alam nyo mga kotsero, kung ganun din lang naman yung mentality nila, nitong mga Duterte Balahura supporters, ay alam nyo, ganyan na sila. Nung pagkaupo pa lang ni PBBM, ganyan na sila. Hindi na sila magbabago. Pagkaupo pa lang ni PBBM nung July 1, 2022, ayaw na nila kay PBBM. Pero hindi lang sila ganun ka-obvious. Paano nila ginawa yon? Inuna nila kay Clarita Carlos. Naalala niyo yun? Siya yung unang-unang binatigos. Si Clarita Carlos. Tapos, binatigos din nila si Vic Rodriguez. Hindi ko nga alam ba't nandiyan ngayon si Vic Rodriguez eh. Pero dati, binabatigos din nila si Vic Rodriguez. Nabudol ako. Sila yung nag-umpisa noon. 2022 pa yun. Pagkaupo pa lang, mga kotsero. Pagkaupo pa lang, pumopropaganda na sila nung nabudol ako sa boto ko, etc. etc. Naaalala ko pa noon, dahil hindi ko makakalimutan to kasi may nag-forward sa akin ng screenshot. Kumakain kami sa isang restaurant. May nag-forward sa akin ng screenshot. Si Maluti Kia, hinahanap daw ako, kakasuhan daw ako ng libel, something like that. Dahil nag-comment ako doon sa interview niya sa SMNI kung saan sinabi ni Maluti Kia, hindi ko nararamdaman ang presidente. Ilang linggo lang yun pagkaupo ni PBBM or a few months lang, siguro mga 2 months lang after. Sila yung nag-umpisa noon ng budol. Doon ko unang narinig yung budol. So they never really intended to have unity. Hindi talaga yun yung intensyon nila. Hindi yun na intensyon nila. They wanted to elect si VP Sara. Gusto lang nila na magkaroon ng strong coalition between the Marcoses and the Dutertes para sigurado yung pasok ni Sara. Ngayon na ipasok na si Sara, gusto na nilang i-unseat si PBBM para umangat na si Sara.
It's obvious. Diyos ko. Chero, itong sinasabi nilang distab, 2022 pa lang, alam ko na yan. Inaabangan ko na lang kung paano nila i-execute. Kaya nga na-turn off ako sa mga Duterte. Umaasa ako na hindi nila itutuloy. Hindi ko na sabihin sa inyo kung sino nagsabi sa akin ng distab na yan. Pero sinabi na sa amin yan. May mga tao din akong kakilala na yun din ang sinabi. At harap-harapan sinabi sa amin, they can attest to this. Pag nagharapan kami, di yun yan, in-execute nila ng 2023. Ano ba, nag-take off ba? Hindi nag-take off eh. Hindi kinagat ng tao yung pulburon issue. Hindi kinagat ng tao. So ngayon, ang gagawin nila, bagong strategy, plan B, hakbang na maisog. Dito na yung plan B. Ito, next, si Baste. Bisaya to, hindi ko naiintindihan. Pero ito lang yung sinabi doon sa caption. 20 pesos kilo na bigas. Pinakamalaking scam. Sabi ni Mayor Baste Duterte. Yun ang sinabi. Sa mga nakakaintindi po ng Bisaya, paki-translate na lang ha. Kasi, pasensya na, di talaga ako nakakaintindi ng Bisaya. Hindi lahat. Sana ba? Pinakakatawanan, aning tanan. Ibakak ni mo ng tag-20 nga bugas. Sige na igil sila sa 20 pesos na bigas. Ito may nag-translate. Si Vim Vlog, sabi niya, ay, sana yun? Isang budol-budol daw ang 20 pesos na bigas. Diha kasayop. Scam, tawag ana, in short, para di na tamutaas ang storya dire. Ni manggod, nga ni manggod na, o politiko ka mo tungtong kag itablado, ug unsay ingnon nimo timan-an nas tao. Mustorya kag ingon ana, siguro kay tungod may mamo kinabuhi, naman mo'y kaya manggod. Pero kung pila mang bugas karon 60, 50, kanang 30 nga diferensya sa mga nangutoy antiyan, dako kay na nga butang. Ginaliman ka nga moingon kay tag 20 lang, kay nagtuo ka nga kung dili okay ra, pero ang mga gutom, ang mga taga-bukid, ang mga kabus, dako kay na butang sa ilarat si man ina. Gisayunan gyud mo ani, kani Gigil. nagtuo mo kaning nasura ni mga tao diri playground ra ninyo kay tungod na alam mo'y gahom karon di man makagaba na. Gigil siya, no? Kasi, dito, mas nagugutom daw yung mga magsasaka, etc., whatever. Okay. Sagutin natin si Baste. Sino ba, Baste? Mayor Baste. Sino ba ang pumirma sa rice tarification law? Di ba may kumakalat ngayon na survey, hindi pala survey yun, na graph. Picture ng graph. Na nalampasan na ron ng Pilipinas ang China. Tayo na ang number 1 importer ng bigas. Sino ba ang pumirma sa rice tarification law? Yung batas na pinadali ang pag-i-import ng bigas. Sino ba ang pumirma doon sa batas na yan na dapat ay nagbibigay ng subsidy? Kaya nga binawasan yung taxes para mas marami maipasok. Pag mas maraming naipasok, mas maraming taxes na makukuha. Ideally, dapat ganun. Sino ba ang pumirma dyan sa batas na dapat nagbibigay ng subsidy galing sa rice tarification law doon sa batas, na doon sa taxes na nakukuha sa bigas sa pag-i-import?
Dapat parte niya na ibinibigay sa mga magsasaka as subsidy. Sino ba ang pumirma dyan? At sino ang dapat mag-execute niyan? Di ba si Digong? Tatay mo. Tatay mo. Tatay mo ang pumirma dyan. Ba't hindi mo tanongin yung tatay mo, bakit mahal, bakit nagugutom ang mga magsasaka? Eh, natatalo sila sa import eh. Ang dami ng import. Hindi pa kasama yung smuggled, ha? Meron pang may smuggled pa. Maliban sa legal na pumapasok. Paano ko compete ang magsasaka sa import? Paano ko kompetensya ang magsasaka sa mga ini-import na bigas? Kung tonelada, milyon tonelada ang pumapasok kada taon na import. Tapos, yung subsidy na dapat ay ang executive department nung panahon na yon ang mag-execute, eh hindi naman na ibibigay ng maayos. Sinong sisisihin mo? Eh di tatay mo. Tanongin mo yung tatay mo, bakit gutom ang mga magsasaka? Huwag kang maningil na 20 pesos na bigas. Dahil kung gusto mo ng 20 pesos na bigas, dapat ikaw mismo nagsasubsidize ka sa sarili mong city. Mayor ka ng Davao eh. Mag-subsidize ka sa mga magsasaka doon. Ba't sisisihin nyo si Presidente? Eh buti pa nga si Presidente, may ginagawa eh. Nag-price ceiling sa bigas. Nagbigay ng subsidy sa mga magsasaka. Namimigay ng mga makinarya sa mga magsasaka. Nagbibigay ng libreng pataba sa mga magsasaka. Namigay ng lupa sa mga magsasaka. Take note ha, namigay ng lupa. Binigay. Kinancel ang utang sa Department of Agrarian Reform. Tutubusin na lang nila yung mga titulo. Pupunta na lang sila doon, aayusin yung mga papeles, ibibigay na yung titulo. Eh kayo, ano na nagawa niya para sa mga magsasaka? Tapos sasabihin mo, malaking halaga na yung 30 pesos para sa nagugutom. Anong ginawa niyo para sa mga magsasaka? Eh ngayon nga, gusto na ipa-repeal yung rice tarification law eh. Para malimitahan yung mga pumapasok na import. Masuportahan naman yung mga magsasaka natin na local. Di ko na ba't obsessed sila dito sa 20 pesos na bigas eh. Di sana pala naging obsessed din tayo dun sa walang drugs in 3 to 6 months. Tapos pag nandiyan si Presidente, hindi nyo man lang harapin. Hindi man lang kayo humingi ng executive session. Mr. President, may mga reklamo kami sa'yo, harapin ka namin. Wala, di ba? Wala. May narinig na ba kayong ganon? Kinausap nila si Presidente? Kaya duwag eh. Matapang lang kasi maraming bantay. Matapang lang kasi makapangyarihan. Pero sa totoong buhay, duwag. May 51 billion kayo. Sa first district ng Davao, may 51 billion kayo. Hindi nyo inayos yung flood control nyo. Tapos isisihin nyo si Presidente? Tanungin mo yung tatay mo kung ba't mahal ang presyo ng bigas. Tignan nyo, gagamitin nyo ngayon yung mga gutom. Gagamitin nyo sa drama nyo yung mga gutom. Eh kung alam nyo palang may gutom sa lugar nyo, ba't hindi nyo tulungan? LGU ka. Local Chief Executive ka. Anong paraan? Anong paraan ang pwede nyong gawin para matulungan yung mga gutom sa lugar nyo? Imposibleng walang magsasaka sa inyo. Eh, hindi ko pa nga siya ginadjudge sa mga tattoo niya. Kasi may mga tattoo din naman ako, di ba? Who am I to judge? Ako rin mismo, may mga tattoo ako. And kung tutuusin, gusto ko pa magpatato. Kaso nga lang, wag na. May iba na akong pinaglalaanan ng pera ko. But I mean, di ba? You're the local chief executive of Davao City. Anong ginagawa mo? Gilaliman ka nga moingon kay tag 20 lang kay nagtuo ka nga kung dili okay ra. Naulit Pero na to, ang mga gutom nga mga taga-bukid ang mga kabus dako kay nabutang sa ila timan ina. Malaki utang nila? Paano? And dami nilang subsidy. Paano sila nagkaroon ng malaking utang? Laki ng subsidy nila. Anyway. Gisayunan gyud mo kani nagtuo mo kaning nasura ni mga tao diri playground ra ninyo kay tungod na alam mo gahom karon
Timan makagaba na. Kagaba na. Maangas siya. In fairness kay, kay Baste, maangas ang dating na talaga. Pero, going back, ano ba naman yung humingi kayo ng executive session sa presidente? Noong nandyan si presidente, hindi kayo nagparamdam. Hindi nyo ginawa tong rally-rally nyo. Doon nandyan yung presidente. Doon nyo gawin. If that's the case, talo pa kayo ng mga CPP, NPA. CPP, NPA, kung nasaan si presidente, may rally. Or kung talagang may dinidibdib nyo talaga yung mga reklamo nyo. O di mag-set kayo ng meeting sa presidente. Hindi naman kayo tatanggihan yan eh. Pero dinadaan nyo sa ganito. Grandstanding. Okay. Sige. Diyan kayo happy eh. Next, ito na. Ito na kay Shi Digong. Shi Digong na tayo. Yan na. Game. Magpapayak na tayo ng mga Duterte Balahura supporters. Game. Sakit man sa buot, maghisdot ni Ana, pero naman tayo mahimo. That's past. I hope that kaning atong nasod, kaning atong mga anak, o anak sa atong mga anak, will learn the history well, and maybe di yun ta pasakop o banyaga kailanman. Kailan ba nagpasako sa banyaga? Again. Wait. Ito yung hindi ko naiintindihan eh. Ano yung ibig sabihin na ng nagpasakop sa banyaga? Paano? Yun ang lagi kong tanong. Paano nagpasakop sa banyaga? Dahil lang ba naipag-partner sa Amerika? Nagpasakop na agad sa banyaga? Kung ibalik ko yung tanong. Nung kayo, uto-uto kayo sa China, di nagpasakop din kayo sa banyaga. Himod-pwet kayo kay Russia. O di nagpasakop din kayo sa banyaga. Hindi ko naiintindihan eh. Kasi kung naipag-partner, kung siya, tama yung pakikipag-partner niya sa Russia at sa China, okay lang yun. Kailangan tanggapin natin yun na tama. Pero dahil binalahura tayo ng China at hindi naman sumunod sa usapan ng China, bumaliktad tayo at tayo na ipag-partner ngayon sa Western world, sa Amerika, sa Australia, sa Canada, sa Japan, etc. etc. Ngayon nagpapasakop tayo sa banyaga? Bakit ganun? Ikaw nga nakakuha ka pa nga ng toneladang ano ba yun? Yung mga vaccine na hindi naman gustong hindi ino-honor sa mga eroplano. Lang yan. Nag-vaccine ka pero 40% lang effective, ganun. Kailan pa naging local ang China? Kailan pa hindi naging banyaga ang China? Di ba foreign power sila? Siya nga, ang lakas ang loob niya magsabi. Pupunta raw siya magja-jet ski daw siya. Papuntang West Philippines. Ano nangyari? Tapos ngayon, anong papasakop sa banyaga? What do you mean? Please clarify. Kasi you're also guilty of what you're accusing sa Marcos administration. Guilty ka rin dun. Nagpasakop ka sa banyaga. Ibang banyaga nga lang. Doon sa mga komunista. At least consistent si Digong. Nung sinabi niyang kaibigan ko ang mga komunista, kaibigan talaga niya ang mga komunista. Communist China. Dating Communist Russia. CPP, NPA, nung una. Patay tag magpakamatay, ambag tag-asa taambak, dili gud tamo sugot. Yanay laing tao, mga labi na yung kabanyaga, na mo'y maghari-hari. Hindi na pwede ng piaging mga Espanyol, Amerikano, na naa sila'y special nga dili pareho sa usa ka Pilipino na naa sa nagpuyo diha sa gaplin sa dagat ug naa diha sa suba nagpayag-payag siyang kapubilhon. Okay. Dili yun na mahimo. Dili po nato matagaan. Ginustong kuman
dumadaan ang presidente. Ginusto ko man na lahat tayo mag-angat. Ang problema talaga ang economy. And I cannot blame Marcos. It is a slow and grinding thing. Ano kaya sasabihin nito ni ng mga Duterte Balahura supporters? I can't blame Marcos daw. Baste, tatay mo, kinontra ka. Mayor Baste, tatay mo, kinontra ka, oh. He cannot blame Marcos daw, oh. The economy is a slow grind, oh. Paano na lang, Mayor Baste? Kinontra ka ni Xi Digong. Dumadrama-drama pa kanina. Yung 30 pesos, malaking bagay na sa mga nagugutom. Tapos sabi ni Digong, I cannot blame Marcos. Tuloy natin. Bago tayo umangat. Siguro, kung hindi tayo sa ilalim ng mga foreigners, we could have done better or faster. But the fact was that we were under the Spaniards for Tagal na so nun. many years Tagal na yun. as slaves. Then the Americans as workers Tagal na nun. bago tagi buhian nila. Risihin pa natin yun. Yung nangyari nung panahon ng Kastila. 100, 200 plus years ago. Risihin natin yung ginawa ng mga Amerikano. Mga 50 plus years ago. My God. I hate drugs. My God, I hate drugs. Tapos na yun. Bumubuo na tayo ng national identity natin. You're already how much years old? 100 plus years old ang Pilipinas? Wala nating sisihin yun. May sarili na tayong pagkatao bilang bansa. Tama na yung sisihin natin. Ilang beses na tayong naturuan kung gaano kasama ang nangyari sa atin nung panahon ng mga Kastila, kung gaano kasama ang ginawa ng mga Amerikano sa Pilipinas nung panahon ng mga Kano. What else? Panahon ng Hapon. O tapos, isisisi pa rin uli natin sa kanilang lahat. And tagal na nating wala sa sasabihin nyo, colonial mentality, etc. etc. O ba't hindi nyo isama si China? Diyan. Nung panahon mo, 6 na taon tayo nasa ilalim ng China. Let's go. Ayaw gid mong sugot. Ingna inyong mga anak. Magpakamatay mo para sa inyong yutang na tauhan. Dili yudok masugot nga magpalipin tag-usap. Okay. So niya ako, kaniya maning proposal nga i-amend ang Constitution. Okay ko. Walang problema. There's really no problem. You do not have to convince him of anything. Except that it should not be a right for those who are incumbents, including the president. Paulit-ulit no, economic provisions lang ang gagalawin. And alam niyo, nagtataka ako kung bakit lagi nilang sinisingit yung usapan ng political amendments eh. Kayo lang ang nagsasabi niyan, promise. Iisa kayo ng litanya ng mga dilawan. Kayo lang nagsasabi niyan, promise. Walang ibang nagsasabi na babaguhin ang term limits, ang political tawag dito?
ang political provisions. Walang nagsasabi ng ganyan. Kayo lang ang nagsasabi. Ba't ang kulit nyo? You're planting seeds of doubt sa taong bayan when there is none. Ngayon, ang nasasabotahe, alin yung economic provisions na dapat dati pa binabago. Kasi, dahil sinasabi ni Digong, ang bagal ng progreso ng ekonomiya, yun kasi ang problema, yung economic provisions. Maski siya gusto niyang baguhin yung constitution, siya nga gusto pang wakasan ang 1987 constitution. As in, palitan ng buo. Nung gusto niya yung Pepe Federalismo niya. At ginamit niya si Mocha Uson bilang tagapagsalita nun. Napakalaking kabobohan talaga. Si Mocha Uson talaga ang ginawa mo. Kayo nga gusto nyo eh. Gusto nyong gawin yun eh. Nagreklamo ba ang taong bayan? Hindi. Kasi gusto rin ng taong bayan. Ngayon naman kayo, kumukontra kayo sa economic provisions lang. Imagine ba ako, Chera, walang babaguhin sa Constitution except the economic provisions. Hindi babaguhin ang term limits. Ibig sabihin, 1 term lang of 6 years ang presidente. The vice president can be re-elected for another 6 years. Walang babaguhin. Walang babaguhin sa terms ng mga congressmen, ng mga senador, ng mga mayor. Walang babaguhin. 3 provision lang. Actually, 3 articles lang. Article 12, Article 11, and Article 16. Yun lang ang babaguhin. Ngayon, kayo nga gusto nyong baguhin yung buo from Article 1 hanggang Article 17. Tapos nagreklamo kayo ngayon. Actually, hanggang Article 18 yata yun. Kasi yung LGU naman. So, sabi naman niya, you don't have to convince me. Sabi ni Tigong, baguhin daw yung Constitution. Wag lang daw baguhin yung pagiging incumbent. Who told you na babaguhin? Kayo lang nag-iisip niyan eh. Wag daw baguhin yun sa incumbents. Ikaw nga gusto mong gawing hiwalay na bansa ang Mindanao eh. Pansinin nyo, wala siyang mention ngayon dyan, tungkol dyan. Bakit? Napahiya silang lahat eh. Napahiya silang lahat eh. Tapos ngayon biglang nasabihin, okay naman kami sa okay naman kami sa charter change, basta hindi lang pakialaman yung political provisions. Sinabi na nga hindi gagalawin ng political provisions eh. Kaya nga may resolution of both houses eh. Anyway, tuloy. Pati si Marcos, President, sabihin ko sa kanya, Mr. President, you were elected under a constitution for 1 term of 6 years. Be happy with that. Makalipay ka na lang na akaman. Pasawat ka lang si Ginoong, gitagaan ka grasya, nakakasilbi ka sa imong yuta nga tawhan sama sa imong amahan. Pero ayaw sunda ang iyang iagian. Kaya mapandol kita diha. So munang any changes kaning prolonging di ayaw mong sugot. Let us stick wako na ni 6 years, 1 term only. Actually, there's no reason. Kanami ko lang, ikakalik. Ulitin ko lang ha. Ulitin ko lang. Sila lang ang nagpapasok ng ng tao dito. Chacha. On political provisions. Ang sabi. I want to make it clear, si PBBM to ha. This administration's position is in introducing reforms to our constitution extends to economic matters alone and those strategically aimed at boosting our country's economy. Nothing more. Alam nyo mga kotsero. Sabihin na natin, may nagtanong kasi dito eh, medyo di ko alam kung naiintindihan ba niya kung paano tumakbo ang amendment sa Constitution.
May nagtanong kasi, anong assurance? Anong assurance? Sasabihin ko sa inyo kung anong assurance. The assurance that the constitutional change will be limited to only the economic provision is this: the sovereign people of the Philippines. Bakit? Kasi mga kakotsero, pag binago mo yung constitution, ipopropose pa yan. Hindi naman yan pipirmahan lang ng presidente. This is not like a regular law. Ipe-plebiscite ho yan. Ano ang plebisito? Ang plebisito, ang boboto, ang taong bayan ang boboto kung gusto nila yung pagbabago sa konstitusyon. Tayo ang assurance. Tayo ang assurance. O, see? Etong mga Duterte Balahura supporters, lahat ng argumento dito will die the death of 1,000 qualifications. Baka po madaya. Paano madadaya? Tingin nyo ba itong nung hinalal nyo si VP Sara, dinaya ni VP Sara yung eleksyon? Tingin nyo, dinaya ni VP Sara yung eleksyon? Pagbobotohan pa natin yan. Pagbobotohan pa natin yan. Sa plebiscite. Naalala nyo nung inenact yung 1987 Constitution? Ganun din na nangyari binoto yan. Naalala ko pa nga, hindi ko pa nga naiintindihan nung kasi bata pa ako eh. Pero naalala ko, nagkaroon ng kampanya against the 1987 Constitution. As in, it's a campaign. Kampanya yan. Nagkaroon ng kampanya against the 1987 Constitution. Wala. Talo. Mas maraming tao ang nadala sa emosyon dahil kakatapos lang ng martial law. Hindi pala kakatapos ng kakaalis lang ng Apo Lakay in exile sa Amerika. Sinama yan sa eleksyon. So mga kotsero, tayo yun. Tayo ang assurance. Kaya nagtataka ako dito sa mga to. Bakit sila gigil na gigil? Sila gigil na gigil. Magpe-plebiscite yan. Imposible. Nasa Article 17 yan. Basahin niyo yung Article 17 ng Constitution natin. Walang kontrol ang presidente dito, Christina. Basahin yung Article 17. Nandun yun. Pipi-plebiscite yan. Hindi naman yan katulad ng regular na batas na kailangan na kailangan pipirmahan lang ng presidente, okay na. Papakita ako sa inyo. Para lang maniwala kayo, baka kasi sabihin nyo, fake news ako Nag-iimbento ako ng kung ano-ano. 1987 Constitution, Article 17, Amendments or Divisions. Ito yung pinag-uusapan. Okay? Any amendment to, Section 4, any amendment to or revision of this Constitution under Section 1 hereof shall be valid when ratified by a majority of votes cast in a plebiscite.
Ito rin, any amendment under Section 2 hereof shall be valid when ratified by a majority of votes cast in a plebiscite. So ano yung protection? The protection is the 1987 Constitution itself. Oh. So nasaan ang assurance? Nasa atin. Tayo yung assurance. We, the sovereign people. What does that mean? The sovereign means tayo ang nagdidikta ng direksyon ng ating bansa. The Philippines is both a republic and a democracy. A republic means that the authority of the state comes from the people. Democracy means it is the people who will dictate the direction of the state. Yan po ang ating sistema sa bansa. Kaya po nagtataka ako dito sa drama nila sa hakbang ng maisog. Una, wala naman na yung PI. Number 1. Wala na yung PI. It's done and over with. Tapos ngayon, dinidemonize nila yung pagbabago sa economic provisions ng China, ng Constitution. Dahil hindi kasi sure baka baguhin din yung political provisions. O di kung hindi gusto ng taong bayan yung political provisions, di magvo-vote sila ng no sa plebiscite. We don't want this new version. Gawa kayo ng bago. Tapos, kapag nalaman ng taong bayan yan, plan C naman. Ano ang plan C? Kasi plan B na to itong People's Initiative. Wala na. Ano ang plan C? Hindi natin alam. Hindi natin alam. Ano na yung plan C nila? Hindi natin alam. Let's go. Anyway, distab na yung plan C. Sabi natin, Trexie, distab na yung plan C. Anyway, it's almost 2 a.m. guys. Napahaba tayo ng live stream. Actually, mahaba itong second part. Mabilis lang naman yung unang part. Itong second part ang mahaba. But I do hope na hindi ko alam kung saan huhugutin kung saan nila pupulutin pa tong Dapat mag-change propaganda na kayo. Mahirap i-sustain to. Maniwala kayo kung mayroong mga nag-o-observe sa atin sa kampo ng mga Duterte, yung grupo niyo dyan, mahirap i-sustain to. Maniwala kayo. Maniwala kayo. Magpalit na kayo ng strategy. This is not the best strategy. Kasi alam nyo mga kotsero, mahirap kasi mag-sustain ng galit. Mahirap magpatuloy ng galit. Paano yung pagpapatuloy ang galit? Diba? How? Paano kung yung ibang mga sektor natutuwa sa Pangulo? Parang ginawa ka ng mga Dilawan kay Digong during his time. Yung mga Dilawan, pinipilit nilang magalit ang tao laban kay Digong. Gusto ng mga tao si Digong during that time So wala. Ano nangyayari? Ano nangyari? It's the same thing now. It is the same thing now. Yung mga, instead of the Dilawan, ang gumagawa ngayon, yung mga Duterte Balahura supporters, si Duterte mismo, etc. etc. It's the same thing. It's the same thing. Tapos, gusto ng tao ngayon si BBM nagugustuhan nila anong gagawin nyo? It's either you shut up or you keep what you're doing. Kaso ang hirap ituloy ng ginagawa nyo. Ang hirap ituloy niyan. You will need another Ninoy Aquino.
para may mangyari sa mga pinaglalaban nyo. But I don't think anyone would be willing to do that. So, change strategy kayo. Mahirap i-sustain ng galit. Mahirap i-sustain ng galit. Maniwala kayo. Hirap i-sustain ng galit. Kasi palaging merong sasagot sa inyo. Hindi nyo huli ang taong bayan ngayon eh. Hindi nyo huli ang taong bayan ngayon. So, if I were you, change strategy muna kayo. Yun ang pinakamagandang gawin. Hanap kayo ng bagong strategy. Yung attractive sa mga tao para suportahan din kayo. Anyway. Wala pa silang attractive na ginagawa sa taong bayan. So, okay. So, mga Coachero, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa Coach YouTube channel. At pa-follow tayo sa ating Facebook page. Tawag dito? Ayun nga. And paki-like, share, and subscribe yung ating channel. Alright? And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless. See you next time, guys. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?